Luke Kennard for the win mga pare ko. Clutch 3 ang sumibak sa Orlando Magic. 2.6 seconds remaining. Sinalba ni Luke Kennard ang win streak ng Lakers ngayon mga pare ko. Kontra dito mismo sa Orlando. 13 points, 5 of 7 sa field, 3 of 4 sa 3. Sobrang effective yan sa ginawang clutch play ni JJ Redick. Bugbog si Austin Reeves at Luka sa depensa na ginawa ng Orlando. Dinoble team talagang nilockdown mula sa 3 at perimeter ito. Si Luka halos 7 points lang ang nagawa sa third quarter pero sa all-around stats niya nakagawa pa rin naman niya ng solid 33 points, 5 rebounds, 8 assists, 12 to 30 sa field, 3 to 13 sa 3. Sobrang inefficient naman. Talagang inalat nga rin yan si Luka. Samantalang si Reeves, pinipisikal na yan sa ilalim pero may 26 points, 10 of 20 sa field, 2 to 8 sa 3. Halos sa early lang rin kasi gumana itong si Reeves. Inalat yung mga yan pagpasok ng second half. Halos naging aggressive kasi yung Orlando Magic para i-double team si Luka at Reeves. Taste your own medicine yung ginawa ng Orlando Magic sa kanila. Si Lebron nasa all-around contribution pa rin, may scoring plus assist at defense, inside scoring, may layups, drives, playmaking, assist kay Reeves at Luke Kennard, 12.6 rebounds, 4 assists, 3 steals sa game, may 5 to 13 sa field. Ang problema ng Lakers, halos bumagsak talaga yung scoring support nila sa bench. Sa Orlando kasi halos kalahati ng scoring output nila mula sa second to third quarter galing sa second unit nila. 35 to 40 points ang nagagawa ng second unit nila. Ang Lakers sa second unit halos walang consistent na contributor. Estimated bench points lang nila ngayon nasa 15 to 20 points. Halos si Kennard lang rin yung may double digit, 13 points. Si Smart 2 points, si Hayes 8 points lang. Si Laravia wala pang contribution sa opensa dyan. Kaya talagang bagsak yung support scoring ng Lakers sa bench unit. Si Ayton may 9 points lang pero may solid na 12 rebounds yan. Hassle sa offensive rebounds lalo na sa last quarter. Samantalang sa Orlando halos siyam na player yung naka-double digit. Kaya halos nakuha nila talaga yung buong momentum mula sa first to second half. Si Banchero may 16 points, si Bane may 12 points, si Suggs may 14 points pero hindi ganun kataas ang scoring ng mga role player na yan. Nagkaroon pa ng mini-run ang Magic sa third quarter mula kay Banchero at Jalen Suggs. Yung Lakers sobrang naging inconsistent talaga yung opensa nila. Miss shot ni Luka mula sa 3 at field. Kaya yung Magic nag-take ng momentum pagpasok ng fourth quarter. Sa last 1 minute si Banchero nakakuha pa ng free throw para sa lead nila. Ang Lakers sumagot lang mula sa clutch drive at floater ni Austin Reeves inside basket ni Lebron. Kaya sobrang nagiging advantage nga lang raw talaga ng Lakers ngayon yung clutch performance nila lalo na sa crunch time. Sobrang solid sa last play yung ginawa na yan ni JJ Redick para dito kay Luke Kennard. Clutch execution sa final play, hindi force shot. Extra pass mula kay Luke Kennard. Si Smart may tamang decision para sa open shooter. Yung depensa kasi mismo ng Orlando dyan nag-focus kay Lebron at Luka. Kaya sobrang luwag ng shot na nakuha nitong si Luke Kennard sa clutch 3. Kaya nanalo ang Lakers kahit talo sa bench scoring at inalat pa yung core mula kay Reeves, Luka, Lebron sa shooting efficiency dahil sa clutch performance ng mga to. Elite ang closing lineup ng Lakers ngayon. Sobrang clutch mula sa 9 win streak nila. Kaya manalo kahit pangit ang shooting night. Nag-evolve sila into championship level execution team lalo na pagdating sa defense at clutch execution. Ang Lakers nakuha yung pang-siyam nila na win streak ngayon. 2 road games pa ang nasa schedule nila kontra Pistons at Indiana. 46 to 25 record sila na nasa third seeding. May lead sila na hawak ngayon kontra sa mga teams tulad ng Rockets, Wolves at Denver. May mga tiebreaker advantage pa sila ngayon dyan after natalunin yung mga yan. Halos 11 games na lang rin ang natitira sa Lakers sa regular season na to bago pumasok sa playoffs. Ibig sabihin, lalaban na lang sila ng ilang games para ma-secure ang spots sa playoffs. Hindi pa sila totally nakalakin para sa playoff seeding dahil may direct competitors pa sila mula sa 4 to 6 seeding, Denver, Wolves, Rockets at Suns na halos ilang games lang rin ang advantage nila. Kaya talagang hindi pa malakin ng Lakers ang playoff positioning nila dahil nga dyan. Ang Lakers ngayon, susunod na makakalaban ang Pistons Detroit na top 1 team sa Eastern. Yan ngayon yung problema nila, natapat pa kung kailan hectic ang schedule. Si Luka nasa 16 technical foul na, isang games na lang, possible pa yan masuspende. Kaya sobrang nag-iingat na yan, makakuha ng technical sa ref.
Kaya yung 9-game winning streak ng Lakers, hindi na nga lang basta streak ngayon. Iyan yung dahilan kung bakit nasa momentum build sila, mas mataas ang confidence boost at positioning tool para sa playoffs nila. At yan yung nagiging advantage at isa sa pinakamainit na team ngayon sa Western, ang Lakers, na siyang nagiging dahilan kung bakit lalo ngang umiingay pa sila at nagkakaroon ng malaking pagkakataon para sa playoffs push nila.